Wala siya sa pasilyo, wala sa venue, para bang natunaw sa hangin. Hindi man lang napansin ni Kamogawa kung kailan umalis ang halimaw na yon. Sa waiting room, nakahinga ng malalim si Kamogawa bago tinawag si Ippo. Marami raw sana siyang sasabihin, pero dahil wala si Takamura at pagod na rin siya, pinauwi na lang niya si Ippo. Umuwi ka na, magpahinga ka, utos nito. Pero alam ni Ippo, hindi pa tapos ang sermon. Habang naglalakad palayo, sinabi ni Ippo kay Itagaki na na-delay lang ang sermon niya dahil sigurado siyang alam ni Kamogawa kung ano ang tumatakbo sa isip niya nung laban. Sigurado palpak ako ngayon, bulong ni Ippo. Si Itagaki naman tuwang-tuwa pa rin na tinapos ni Ippo si Kojima sa isang suntok, lalo na sa dami ng satsat ng kalaban. Pero si Aoki, hindi kontento. Isang suntok lang, bitin. Sa susunod na makita ko yon, babalikan ko talaga, asar na sigaw niya. Samantala sa Mayweather Bar, nagtipon-tipon sina Date, Mashiba, Kumi, Okita, Saeki at Sendo. Isang mesa, isang inuman, isang napakadelikadong kombinasyon. Pagkalipas ng ilang shot, nagbanggaan agad ang opinyon ni Date at Sendo tungkol sa kung kaya ba talagang talunin ni Sendo si Ricardo. Sumingit si Mashiba at lalo pang naging nakakapasong init ang atmosphere. Sinusubukan ni Kumi na maging peacekeeper. Kasi kung hindi siya sumama, malamang may gulpi ang magaganap. Pero nagkakainitan na si Mashiba at Sendo at kahit si Saeki pilit silang pinapakalma, parang pulbura na lang ang kulang para sumabog ang mesa. Tinanong ni Date kung bakit sila galit, pero siya na rin ang sumagot. Si Takamura yan, hindi ba? Sabay tirada sa pangit na performance nito kanina. Para raw sigurong nabigo si Sendo na nagpunta pa naman mula Osaka para lang mapanood yon. Tumango si Sendo, halatang bit-bit ang sama ng loob. Kaya sina Okita, Saeki, Mashiba at Kumi nagkaisa sa pagreklamo kay Takamura. Umaasang mapagaan ang tensyon. Pagbanggit ni Mashiba sa panda outfit ni Takamura, natawa si Kumi at sasang-ayon na sana. Pero bigla siyang napahinto. Napatigil din ang lahat. Dahan-dahan silang lumingon. At doon nila nakita si Takamura, nakapanda outfit, nakaupo lang sa bar. Nakikinig, tumayo si Takamura. Akala nila aalis, pero hindi. Hinarangan niya ang pintuan at doon nila napagtanto. Wala silang matatakbuhan. Diretsahang sinabi ni Takamura na narinig niya ang lahat, ang mga banat nila tungkol sa laban niya. Lalong pinainit ni Date ang sitwasyon, binabatikos si Takamura ng harapan at kinutya pa ang disenyo ng panda costume nito na mali ang color pattern, na imbis sa totoong panda ay ibinasilang niya ito sa isang stuffed toy. Dahil dito, kinabahan sina Mashiba, Sendo, Okita at Saeki. Alam nilang delikado kapag uminit ang ulo ni Takamura. Pabulong na sinabi ni Mashiba kay Kumi na dumaan na siya sa likod na exit habang susubukan niyang bigyan siya ng oras. Pinipilit ni Kumi na awatin silang lahat. Ayaw niyang mauwi sa gulo. Pero si Date, lasing at agresibo, sinigawan pa si Kumi. Kung hindi ka kakampi, manahimik ka na lang. Umarap si Date kay Takamura at nagtanong, sa tingin mo ba pwede kang makipaglokohan sa grupo ko at makalabas dito ng walang galos? At doon na nga, sabay-sabay nilang sinugod si Takamura. Nagsimula ang isang napaka-brutal na bar fight. Unang sumugod si Sendo pero isang hampasan lang ito. Napalipad dahil hindi nag-iisip at padalos-dalos. Dapat may teamwork tayo, wika ni Date. Sunggaban niyo siya. At nung lahat ay nakakapit kay Takamura, maliban kay Date, nag-angas pa ito. Eto na ang katapusan mo, Takamura. Pero ang ending, 5 silang nakabulagta, lahat knocked out, at si Kumi ang naglalagay ng benda sa kanila parang school nurse ng mga pasaway. Dahil walang bagong chapter this week, shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod na video. Please like, share, and subscribe. Take care po, and God bless.